paano ba nabubuo ang isang perlas? So, si oyster or yung talaba, ang nangyayari sa kanya, merong isang foreign material or parang tumi na papasok doon sa oyster. Okay? So, mangyayari, yung oyster, dahil doon sa tumi na yun or dahil doon sa foreign material na yun, sobra siyang masasaktan doon. Okay? Magkakos kasi ng irritation yung dumi na yun, yung foreign material na pumasok doon sa oyster. So ngayon, dahil sa sobrang sakit, sa irritation, sa pain, sa suffering na kaniyang nararanasan, si oyster, magre-release siya ng tinatawag na nacre. N-A-C-R-E, nacre. Okay? So fluid siya na ang trabaho niya, protektahan itong si oyster. So paano niya paprotektahan? So ang gagawin niya, ibabalot yung fluid na yun, babalot siya doon sa foreign material. Okay, babalot siya doon sa foreign material until such time na maging perlas na yung dumi. So, diba, ang galing lang. Yung isang bagay na sobrang ganda, ipikinang-kinang, maraming mga tao gustong magkaroon ng perlas dahil natutuwa sila doon sa pagkisap, sa pagkinang ng perlas na yun. Hindi natin alam yung mismong kwento na ito pala ay galing sa dumi na nag-cause ng irritation, nag-cause ng pain, nag-cause ng suffering, doon sa oyster. O diba ang galing? Yung isang bagay na nagkakos ng irritation, biglang nag-transform into a perlas, into a pearl, na kinikingala. Talaga namang hinahangad ng maraming mga tao na gusto nila magkaroon ng ganon. Ngayon kung ikukumpara natin, diba, sa buhay ng maraming mga tao, sa buhay nating mga tao, diba tayo, madalas, yung mga experiences natin, yung mga circumstances, yung mga events sa buhay natin, may mga ilan doon na hindi natin gusto. Okay? Ayaw natin yung mga bagay na nagkakos ng pain sa atin, nagkakos ng irritation, ng frustration, ng suffering, ng hardship, ng difficulty. Ayaw natin yung mga event na yun. Pero, pag tinignan pala natin, yung mga bagay na yun, yun yung mismong nagpapatatag sa atin. Yun yung mismong nagbibigay sa atin ng mas magandang kwento palalo para na sa ganoon, yung buhay natin, yung pagkatao natin, ay maging kagamit-gamit at maging inspirasyon sa marami pang mga tao. Yung mga bagay na ayaw natin, nagkukos ng irritation, nagkukos ng dumi, nagkukos ng sakit, ng tigati, ng inanakit sa atin. Ito pa pala yung pwede natin gamitin para mas maging matapang tayo, maging mas matatag tayo, umunlad tayo bilang mga tao. Ngayon, di ba doon sa part ng spoken word poetry or spoken word poem ko, binanggit ko, may mga times na yung oyster, namamatay siya. The moment na mabuhay na si pearl, yung perlas, meron kasing proseso na nangyayari, the moment na kunin na yung perlas sa oyster, namamatay si oyster. Okay? So, ganun yung nangyayari sa kanya. Ngayon, kung ihahalin tulad natin, no, di ba, kung ihahambing natin sa kwento naman, bawa sa kwento ng bansa natin, kaya yun yung ginamit ko na mga statements sa spoken word poetry ko eh. Yung kwento ng bayan natin, kwento siya ng mga tao na nagsakripisyo para mabigyan tayo ng isang maayos na bayan. Na may mga taong nauna sa atin, yung naunang henerasyon sa atin, may mga taong nagsakripisyo para sa ganoon, yung bayan na ito na meron tayo ay ma-enjoy natin. Magkaroon tayo ng maayos na isang malayang bansa. Okay, ngayon kung ikukumpara natin sa ordinaryong pamumuhay natin bilang mga tao, di ba meron din naman tayong may mga kakilala rin tayo na sinasakripisyo nila yung buhay nila para sa atin. Sinasakripisyo nila yung buhay nila. Hindi naman siguro katulad ng oyster na mamamatay sila, pero may mga tao na handa nilang ibigay yung buhay nila, handa nilang ibigay yung kanilang dugo at pawis, yung kanilang buhay, yung kanilang oras, yung kanilang yung lahat ng meron sila para lamang maiangat din yung buhay natin. Okay, dahil nakikita nila na meron tayong potensyal, dahil nakikita nila na gusto nila maging maayos din yung buhay natin. Hindi natin alam kung sino yon, maaaring yung nanay, tatay mo, maaaring yung teacher mo, yung kaibigan mo, yung mga taong malapit sa'yo, mga tao na handang isakripisyo yung kanilang buhay, handang isakripisyo yung kanilang oras, yung kanilang pagod, yung kanilang pawis, yung kanilang effort, yung kanilang lakas, para sa ganun, maiangat yung ating buhay, para magkaroon ng kagandahan yung
lakbayin natin bilang mga tao, bilang mga individual. Yun yung buhay or kwento ng buhay ng isang perlas at kwento ng isang oyster.